Hello mga bro, welcome back to my channel again. This is Rog Motovlog. So ngayon mga bro, i-discuss natin yung paano nga ba yung pagmamaneho nitong auto gear shift sa uphill driving. Uphill driving ang isa sa pinakamahirap na challenge sa isang driver. May mga bagay na dapat i-consider sa pagmamaneho sa uphill. Una, bigat ng iyong sasakyan. Fully loaded ba ito o hindi? Ikalawa, engine capacity. Malaki ba yung makina o maliit? At yung ikatlo, uphill steepness. Sobrang tarik ba ng daan? Sakto lang o hindi? Uphill driving tayo, meron dalawang dito, scenario without traffic at saka with traffic. May mga katanungan kasi minsan sa comment section ko kung kaya ba ng PGS, kaya ba ng 1.2 engine umakyat sa Baguio City, uphill driving, nagro-rollback ba siya, madali ba siyang dalhin, ano nga ba ang pag-drive nito sa in terms dito sa auto gear shift transmission. Kasi itong transmission mga bro, bago no, parang yung technology ito sa sa Pilipinas Kumbaga ito lang Suzuki Dzire yung nagkaroon nitong auto gear shift transmission. Kung una i-discuss natin is walang traffic. May mga disadvantages kasi pag magda-drive ka either manual or drive mode sa may uphill. Unang-una, pag nagda-drive ka using the drive mode is basically hindi ka mararatan. Hindi mo na kailangan i-remind self kung kailan ka mag-shift. Okay? Disadvantage naman yung mga bro is napapansin ko nung nag-drive ako sa may Baguio City, nalito yung RPM niya na supposed to be dapat hindi ka mag-upshift kasi naka-base kasi ito sa may RPM at sa speed niya. So pag mataas yung RPM niya, naka-mindset ito na mag-upshift siya every time na mag-hit ka ng 2000 RPM o auto-upshift siya. So yun yung mga disadvantage dito. Kumbaga hindi mo masasagad ang pwersa niya. Okay? Mo ma-maintain isang specific na gear kung kailan ka mag-shift. Kasi dito nagbe-base talaga lahat sa RPM at saka sa may pag-apak mo ng gas pedal mo. Okay? Kasi may sensors yan Parang naramdaman niya na mag-upshift siya, downshift. So yun yung karaniwang disadvantage kasi minsan mabibitin ka, minsan babalik niya naman, tapos i-upshift niya, downshift niya naman. So yun yung disadvantage pag drive mode sa uphill driving. So yung pagdating naman sa may manual mode niya, ideally, yun talaga yung dapat na gamitin natin kasi hindi pigil yung niya, yung power niya, yung torque, at saka hindi ka mabibitin sa persa. Talagang ramdam mo yung niya, pwersa niya compared mo sa may drive mode. Nagro-rollback pa din siya konti mga bro. Most especially pag loaded ka, may konting rollback siya. May clip function naman siya, kaya niyang i-hold. Pero wag tayo mag-fully rely dito mga bro kasi pwede siyang masira in long run pag doon tayo nagre-rely sa may clip function niya. Pag ganong sitwasyon, either gagamitin natin yung handbrake natin or yung foot brake natin. Okay? Apakan nyo muna yung gas natin bago nyo i-release ito. Kasi nag-release kayo agad tapos hindi kayo nag-apak ng gas natin, mag-rollback siya actually. So dapat apakan nyo muna yung gas natin konti, titimplahin nyo muna siya and then release nyo yung handbrake natin. Dapat mabilis lang yung paa nyo para masanay kayo dito. Pero pag sanay ka guys sa may manual, walang problema. Huwag na huwag kayo mararattle pag nag-uphill driving kayo na traffic. Okay, kasi ito, kaya namang i-hold mga bro. Walang problema dito. Talagang
Huwag ka lang kabahan pag nag-rollback siya, okay? Kasi this is normal sa PGS transmission. Sana may natutunan kayo dito sa may short vlog na to kung paano ba gamitin itong AGS. At kung may mga tanong na kayo mga bro, leave comment below na lang. At see you sa next time. Peace out.